Ano ka ba naman, Rodel? Nagdaramdaman tinig ni Tina. Paalis na ako, ganyan pa ang pinapakita mo sa akin. Inawakan ni Tina ang kamay ng nagtatampong kasintahan. Tinalikuran kasi siya ng binata at tumanaw sa malayo. Ayaw ipakita sa dalaga ang namumuong mga luha sa sulok ng mga mata nito. Lalaki siya at hindi dapat na umiiyak. Humugot ng malalim na buntong hininga mula sa kanyang nagsisikip na dibdib si Rodel. Ipagpaumanhin mo, Tina. Anito na bahagyang gumagaral-gal ang tinig. Parang di ko kaya na malayo ka sa akin. Parang ikamamatay ko. Humarap siya sa dalaga at hindi na napigil ang pagbalong ng kanyang mga luha. Para sa atin to, Rodel. Para sa'yo. May panghako ko sa'yo, di ba? Na magdodoktora ka at ayusin mo ang kapasanan ko. Kahit hindi mo na to pa rin yun, huwag ka na lang umalis, Tina. Hinila ni Tina ang binata para maupo sila sa lilim ng isang puno na madalas silang pasyalan. Malambing na humilig siya sa dibdib ni Rodel. Masayong hinaplos ang binata ang buhok ni Tina. Rodel, kung iisipin natin, naging napakabait sa atin ng Diyos. Muli nagsalita si Tina. Hindi tumututol ang mga parents ko sa pagmamahala natin, kahit na malayong agwat natin sa buhay. Alam ko, Tina, mabait ang mga magulang mo. Maunawain. Gusto nilang maging isa akong doktor, Rodel. Kaisa-isa lamang akong anak, kaya kailangan namang pagbigyan ko sila. Hinapit siya ni Rodel sa dibdib nito. Muling huminga ito ng malalim. Oo nga, Tina. Pasensya ka na. Naging maramot ako at sarili ko na lamang ang iniisip ko. Napangiti si Tina. Alam ko namang mahal mo ko kaya naging ganun ang reaksyon mo kanina. Matim siyang tinitigan ng binata. Kung makakasiguro lamang ako na hindi mo ako makakalimutan, siguro mapapanatag ang pakiramdam ko. Sabihin mo kung paano ko mapapatunayan na ikaw lamang ang mahal ko. Nagsusumamo ang tinig ni Tina. Nagtama ang kanilang mga paningin. Unti-unting lumapit ang mukha ni Rodel sa dalaga. Hanggang sa lumapat ang mga labi nito sa mga labi ni Tina. Masuyo at punong-puno ng pagmamahal ang halik na yon na sa kaununahang pagkakataon ay naigawad ni Rodel sa kasintahan. Dahil kasi sa kapansanan, sinikap niyang huwaghagan ng dalaga. Nangangamba siyang baka tanggihan siya ni Tina. Makisig si Rodel, moreno at matangkad. Ngunit may kapuna-punang kapansanan ito. May bahagyang bingot sa pang-itaas sa labi nito. Bahagya lamang naman ang hiwa dito. Hindi kita ang ngipin niya na tulad ng ibang may ganitong kapansanan. Pero malaki ang epekto nito sa pagkatao ni Rodel. Nagkaroon siya ng inferiority complex dahil sa mga tuksong nadidinig niya nung bata pa siya. Madalas siyang madinig na siguro raw ay ginayuman niya si Tina. Kaya siya inibig ng kababata. Kung ano raw ang pinakain niya sa dalaga at siya pa ang nagustuhan. Marami kasing lumiligaw kay Tina. Bukod sa napakaganda ng dalaga, mayaman pa ang pamilya nito. Sa kanila halos ang kalahati ng mga lupaing natataniman ng palay sa Santa Lucia. Sa mga lupain nga nila, nakikisaka ang mga magbubukid na magulang ni Rodel. Ngunit sa kabila ng kanilang pagiging mayaman, mababait at hindi matapobre ang mga magulang ni Tina. Hindi nila pinanghimasukan ng tungkol sa usaping puso ng kanilang kaisa-isang anak. Hindi sila nagpakita ng anumang pangmamaliit o pagtutol kay Rodel. Isa sa maigpit niyang naging karibal kay Tina ay ang anak ng gobernador ng bayan. Hindi natanggap ng mayamang binata na magpatalo sa isang katulad ni Rodel lamang. Pinabugbog niya ang binata sa mga bodyguard ng papa niya na naging dahilan ng lalong pagkadisgusto ni Tina dito. Tahasan niyang sinabi kay Bobby na hindi niya maaring mahalin ito, na si Rodel lamang talaga ang mahal niya. Hanggang sa nag-give up na lamang ang anak ng gobernador dahil nakita nitong walang linaw ng pag-asa ang maaasahan sa nililigawan. Pinakamamahal kita, Tina. Masuyong anas ni Rodel. Umiikot lamang sa iyo ang daigdig ko.
Kung ganon ay hintayin mo ako, Rodel. Pakiusap ni Tina. Madali namang lumipas ang mga taon. 10 taon ang hihintayin ko. May kapaitan sa tinig ni Rodel. Sana hindi ako mamatay sa pangungulila sa iyo. Ikaw naman, pagbibiro ni Tina. Para namang dadalhin ko ang hininga mo. Paano ko mapapatunayan na mahal kita? Tanong ng binata. Kahit buhay ko ibibigay ko sa iyo. Ipangako mo na lamang na mamahalin mo ako, Rodel. Ipangako mo sa akin ang walang hanggan, ang magpakailanman. Sa pag-aaral ni Tina ng medisina, ay hindi niya nakalimutang palaging tumawag kay Rodel. Linggo-linggo, nakakatanggap ang binata ng tawag mula sa katipan. Nagsaasad ng walang kupa sa pagmamahal. Kapag may pagkakataon, umuwi si Tina sa Santa Lucia para makita at makaulayaw si Rodel. Ngunit nang nasa medicine proper na ang dalaga, hindi na ganito ito nakakauwi sa probinsya. Naging abala ito sa pag-aaral dahil gusto niyang magkaroon ng honors kapag nagtapos siya. Gusto rin niyang maipagmalaki siya ng kanyang mga magulang. Nagumpisa nang maging makulit ang mga tawag sa kanya ni Rodel. Naghihinanakit, nagtatampo at kung minsay nanunumbat. Nauunawaan naman ni Tina na marahil dala lamang ito ng kalungkutan at pangungulila sa kanya ni Rodel. Kaya pinagpasensyahan na lamang niya at pinaligay na paglalambing lamang ang pangungulit sa kanya ni Rodel. Sa panig naman ng binata, lubhang nakakabagot ang pagdaraan ng mga araw sa isang malungkot at tulog na nayon na tulad ng Santa Lucia. Naiinip na siya. Gusto na niyang bumuo ng isang pamilya at kailangan niya si Tina. Ang huling tawag niya sa dalaga, hindi na lamang nakikiusap kundi nag-uutos na. Nagbabanta na kapag hindi pa umuwi si Tina, magpapakasal sila. Aalis si Rodel sa Santa Lucia na baka hindi na sila magkita. Naghinanakit si Tina kung bakit hindi naman magbigay ng kaunting konsiderasyon si Rodel sa kanya. Alam naman ng binata na malapit na siyang matapos at isa siya sa mga candidate ng magna cum laude. Pangalawa sa pinakamagaling sa mga magtatapos ng medisina sa taong ito. Sa halip na bigyang pansin ni Tina ang mga kapritsyo ni Rodel, sinubsob niya ang ulo sa pag-aaral. Sinagot niya ang mga tawag ng binata na kung hindi ito makaunawa, talagang nagmamadali na mag-asawa, pwede na itong maghanap ng iba. Na kung talagang mahal siya ni Rodel, makakapaghintay ito. Kung hindi naman, pasensyahan na lamang sila. Hindi na siya sinagot ni Rodel, hindi na to tumawag ang lalaki. Nahirang naman ang magna cum laude si Tina nang magtapos siya sa kursong medisina. Pinadala niya ng invitation si Rodel sa kanyang pagtatapos. Sinabi niya na hihintayin niya ito sa terminal ng bus sa ganung araw at sa ganung oras. Humingi siya ng paumanhin sa binata sa pagkabigla niya at sa kanyang mga nasabi ng huling magka-text sila. Siguro namang patatawarin siya ni Rodel na mauunawaan siya nito. Naghintay si Tina sa istasyon sa araw na iyon. Sa nakasaad na text niya kay Rodel. 5 oras siyang naghintay dahil umaasa siyang baka sa susunod na biyahe na pasakay si Rodel. Halos ginabi na siya doon pero hindi dumating ang binata. Naghimagsik ang kalooban ni Tina. Nagalit siya. Sino ba si Rodel? Nakakawawain siya ng ganito? Wala siyang atraso sa kanilang relasyon maliban sa pagkawala niya para mag-aral. Madilim ang mukha ng dalaga nang dumating siya sa kanila. At tuloy-tuloy ito sa kanyang kwarto matapos magmano sa mga parents niya na noon ay nanonood ng TV sa sala. Nagkatingin na mag-asawa. Alam kasi nila kung saan galing ang kanilang kaisa-isang anak. Nang matansya ng mama niya na nakapagpahinga na si Tina, marahang pumatok ang matanda sa kwarto ng anak. Binuksan ng dalaga ang pinto at nakita ni Mrs. Gabaldon na namumugto ang mga mata ni Tina. Gusto mo nang kumain? Masuyong tanong ng mama niya. Wala po akong gana, ma. Masama po ang pakiramdam ko. Hindi ba dumating si Rodel? Diretsa ang tanong ng matanda. Napatingin si Tina sa mama niya at muling nag-init sa sulok ng kanyang mga mata ang luha. Umiling siya.
Hinaplos-haplos si Mrs. Gabaldon ang likod ni Tina na tulad ng ginagawa niya kapag umiiyak ito ng maliit pa. Anak, panimula ni Mrs. Gabaldon. Wala kaming naging tutol ng papa mo sa naging pagtitingin ni Rodel. Iha, kahit na sa isang sulok ng isip namin, naroon ang lihim na kahilingang sana iba na lamang ang minahal mo. Dahil po ba sa mahirap lamang si Rodel? Hindi, Tina. Alam mong sa bahaging yon ay hindi kami interesado ng papa mo. Lamang malaki ang insecurity ni Rodel dahil sa taglay niyang kapansanan. Kaya marahil, naisip niyang hindi kayo bagay. Pero napakadaling remedyohan yon, ma. Ang husay ng techniques ngayon sa plastic surgery. Tinanong mo na ba si Rodel kung malawag sa kalooban niyang tanggapin? Ang salamat po, doktor, na bagong anyo ng kanyang muka. Kumunot ang noon ni Tina. Wala po kaming napag-uusapan na ganun. Mag-isip-isip ka rin, Tina. Hindi natatapos ang mundo mo kay Rodel. Nang magtapos si Tina ay malungkot ang dalaga. Naisa na niyang ihandog kay Rodel ang mga gantimpala at karangalang tinamuni niya. Hinanap-hanap niya ang binata na baka naman nagbago ang isip at naroon. Na ayaw lamang itong magpakita sa kanya ngunit walang nakita si Tina. Pinilit lamang ng dalaga na pasahin ang sarili nang i-blow out siya ng kanyang mga parents pagkatapos ng graduation. Miss na miss niya si Rodel. Hindi niya maaring ipagkaila ang kanyang sariling damdamin. Isang buwan muna siyang nagpahinga pagkatapos ng kanyang graduation. Nagbakasyon sa kanilang beach resort sa La Union. Hinanap niya ang kanyang sarili. Pinilit na inalisahin ang tungkol sa kanilang dalawa ni Rodel. Nagpa siya si Tina. Yamang wala si Rodel, magpapakadalubhasa na lamang siya sa isang sangay ng medisina na naging obsession niya. Ang plastic surgery. Sa Switzerland niya ay pinasyang mag-aral at mag-practice pagkatapos sa isa sa mga ospital doon. Bakit plastic surgery? Usisa ng papa niya. Bakit hindi na lamang pagiging neurosurgeon? Kakaunti ang mahuhusay na neurosurgeon dito sa atin. Malaki po ang kita sa plastic surgery pa at ito talaga ang hilig ko. Akala ko gusto mo lamang yan dahil kay Rodel. Singit ni Mrs. Gabaldon. Gusto niyang maarok ang damdamin ng dalaga kung si Rodel pa rin ang nasa isip nito. Hindi naman, malungkot na tugon ni Tina. Tulad ng sinabi niyo, hindi naman kay Rodel. Laman na umiikot ang mundo ko. May pait sa tinig ni Tina. So when are you coming back? Probably after 4 years. I intend to practice sa isang hospital doon para magpakadalubhasa at para kumita. Doon sa Switzerland nagpaparitoke ang kanilang mga beauty ang mga bilyonaryong hindi malaman kung saan ilalagay ang kanilang mga pera. Pinilit na tumawa ni Tina. At ayaw magsipagtanda. Sigunda naman ni Mr. Gabaldon. Kaya pa-stretch dito, pa-stretch doon ang pinagagagawa nila sa kanilang mga muka. Mabuti't hindi napupunit ang mga mukha nila. Nagkatawa ng tuloy silang tatlo. Ay di pag uwi mo dito, mayamang-mayaman ka na. Biro ng mama niya. Babawin ko ang ginastos niyo sa akin. Nakatawa na si Tina. At mag-iipon ako ng sapat na halaga para makapagpatayo dito ng klinika ko. Remember ma? Dollars ang kita doon. Keep in touch, sabi ng mama ni Tina. Kapag malapit ka nang bumalik, magpasabi ka at nang makapagpahanap kami ng magandang lugar para sa klinika mo. Ang salamat po, Dr. Beauty Clinic. Pagbibiro naman ni Mr. Gabaldon at kinurot ni Tina ang papa niya. Nagtawanan sila. Samantala, matindi ang kalungkutang nadarama ni Rodel habang nakaupo sa lilim ng isang puno sa burol na malimit nilang puntahan ni Tina. Mag-iisang taon na mula nang magtapos ang dalaga, pero hindi na to umuwi sa kanila sa Santa Lucia. Kasalanan ko rin naman. Malungkot na naisip ni Rodel. Hindi ko siya sinipot sa lugar na binanggit niya sa kanyang tawag at nang anyanyahan na ako sa kanyang graduation. Nagsisisi si Rodel at alam niyang nagdadamdam si Tina sa kanyang pagkukulang. Dapat nga naman, naroon siya sa mahalagang araw na yun. Dapat hindi na siya nagpakipot. Ngunit naalangan kasi ang binata
na baka hindi siya bagay na naroroon. Lalo kasing tumaas si Tina ngayong isa na tong doktora. Lalong lumaki ang agwat nila. Parang hindi na niya kaya tong abutin. Nagpunta siya sa kabayanan. Kinaumagahan at tinawagan ng tawag si Tina sa numero ng telepono na iniligay nito. Ang mama ni Tina ang nakasagot sa tawag ni Rodel. Si Tina? Nakaalis na nung isang buwan pa, iho. Magpapakadalubhasa siya sa plastic surgery sa Switzerland. Matatagalan po ba siya, Mrs. Gabaldon? Ang sabi niya, uuwi siya pagkatapos ng 4 na taon. Magsasanay pa raw siya sa mga ospital doon. Napalunok si Rodel at parang biglang nanuyo ang lalamunan. Hindi ka raw sumipot sa istasyon ng bus, iho. Nang puntahan ka niya doon. Masamang-masama ang loob ni Tina sa iyo, Rodel. Walang maisagot si Rodel. Hiyang-hiya siya sa mama ni Tina. Kaya nga po ako tumawag para humingi sana ng dispensa. Tumawag ka ulit makalipas ang 1 buwan kapag tumawag na sa amin si Tina. At ibibigay ko na sa iyo to para makausap mo siya. Nagpasalamat si Rodel kay Mrs. Gabaldon at lalong nahiya ang binata. Napakabait na mga parents si Tina. Hindi na ulit tumawag si Rodel. Hindi na niya inalam ang address si Tina sa Switzerland. Hinintay niya na ang dalaga ang tumawag sa kanya. Kung talagang mahal pa rin siya ni Tina, hindi siya matitiis ang dalaga. Tatawagan siya. Nabigo si Rodel. Nakipagmatigasan na rin si Tina. Hindi siya nakatanggap ng tawag, text o kahit na anuman lamang. Naging hungkag ang buhay niya sa Santa Lucia, lalo na nang sa pagdaan ng mga araw, wala siyang matanggap na text mula kay Tina. Naging kabagot-bagot ang mga oras para sa binata. Nagpa siyang lumuwas sa Maynila si Rodel. Ano naman ang gagawin mo doon? Tanong ng nanay niya. Narito ang kabuhayan natin sa bukid. Hahanapin ko ang kapalaran ko doon, ma. Baka sakaling umangat naman tayo at magbago ang takbo ng buhay natin. Sa pinsan niya nakitira si Rodel. Nagtatrabaho si Nardo sa isang golf course bilang isang caddy. Nagkataon na nangangailangan ng isa pang caddy kaya inirekomenda siya ng pinsan niya. May isang grupo na naglalaro na palaging kumukuha kay Rodel na siyang mag-serve sa kanila. Tila nakagaanan siya ng loob ni Mr. Cordoba. Ang parang puno nila. Maraming pera ang grupong ito at malaking magtip kay Rodel. Binibigyan pa siya ng mga imported na sigarilyo. Huwag kang masyadong magtitiwala sa mga yan, ha. Binalaan siya ni Nardo. Hindi naman mayayaman ng mga yan pero ang daming pera. Parang kahinahinala sila. Mabait naman sila eh. Pangangatwira ni Rodel. At saka malaking magtip. Ako kasi ang palagi nilang nire-request. Hindi iniintindi ni Rodel ang babala ni Nardo. Nangyayain siya ni Mr. Cordoba na sumama sa kanila. Pagkatapos ng laro, walang atubili siyang sumama. Isinama siya sa isang beach resort sa Batangas, kung saan nasaksihan ni Rodel ang luho ng pamumuhay ng grupong ito. Sagana sa pagkain, alak at magagandang babae sa resort na kanilang pinuntahan. Masaya, parang walang problema. Nakakaaliw. Nakakaaliw lalo na nang ipakilala sa kanya ni Mr. Cordoba si Amor. Isa sa mga bisitang babae doon. Naka-bathing suit, sexy ang babae, maapil at ang lagkit tumingin. Parang may batubalani ang mga ngiti nito. Ikaw nang bahala kay Rodel, iha. Kinindatan ni Mr. Cordoba ang babae. Siguraduhin mo lamang na masisiyan siya dito. Makahulugan ng tinging ipinukol sa kanya ng lalaki. May edad na si Mr. Cordoba. Bata-bata lamang sa tatay ni Rodel. Palangiti ito. Palagi nakatapik sa likod ng may likod at parang isang politiko. Kinakabahan lamang si Rodel sa mga bodyguard nito. Malalaki ang mga katawan, panay nakabigote at kung tumingin sa kanya, parang palagi siyang minamanmanan. Nag-swimming sila ni Amor at hindi na siya hiniwalayan ng babae. Parang anino niya to hanggang sa pagtulog niya kinagabihan. Anong ginagawa mo dito? Nakantanong ni Rodel nang pumasok sa silid niya sa isang cottage si Amor. Nakadamit pantulog na ang babae.
Matutulog na. Casual na sagot ni Amor. Gabi na, di ba? Bakit dito? Baka magalit si Mr. Cordoba, nakakahiya. Tutol ni Rodel at tinakpan niya ng tuwalya ang brief na siya lamang suot niya noon. Sang bundok ka ba galing? Sarkastikong tanong ni Amor. Hindi mo ba naintindihan kanina ang sabi ni boss? Na ako ang bahala sa'yo at sisiguruhin ko na masisiyahan ka raw. Tumabi na sa kanya si Amor. Kaya pabayaan mo na lamang ako sa trabaho ko ha. Nailang si Rodel. Naninibago siya sa pagkakaagresibo ng babaeng to. Mabango si Amor. Malambot ang katawan. Saglit na nakalimot si Rodel at nakadama ng pisikal na luwalhati hanggang sa marating niya ang kaganapan. Bigla siya napaungol at mula sa kanyang labi nasambit ang isang pangalan. Tina. Humihingal na si Rodel. Mahal kita, Tina. Mula sa katawan ni Amor, nalulumo siyang kumalas at patalikod na humimlay sa kama. Parang wala siyang kasama. At saka lamang siya parang natauhan nang maramdaman niyang gumangon ng babae mula sa kanyang pagkakataliko dito at nagtungo sa banyo. Maya-may narinig na ni Rodel ang lagaslasang tubig sa shower at alam niyang naliligo na si Amor. Bumangon si Rodel, nagsindi ng sigarilyo at sumandal sa kama. Itinakip niya sa kahubaran ng kumot na naroon. Napailing siya. Ganun pala kapag wala kang damdamin sa isang babae. Pagkatapos mong angkinin ay parang gusto mo nang ipagtabo yan to at wala ka nang pakialam. Na parang inis ka pa dito. Pagkatapos maligo humarap sa salamin si Amor at nagbrush ng buhok. Walang kibuto. Parang nahabag naman si Rodel. Amor, banayad niyang pagtawag. Tumingin sa kanya ang babae, walang emosyon sa mukha. So, sorry kanina ha. Tumawa naman si Amor. Sorry saan? Sa pagsambit mo ng pangalan ng isang babae? Sanay na ako dyan, Rodel. Lumapit si Amor sa kanya at tumingin ng sigarilyo. Inabutan siya ni Rodel at sinindihan ito. Alam mo okay ka? Pinilit ngumiti ni Amor. At least humingi ka ng sorry. Nangangahulugang tao pa rin ang tingin mo sa akin. Halika nga rito, sa tabi ko. Masuyong sabi ni Rodel. At naupo sa tabi niya si Amor. Maganda ang pangalang sinambit mo kanina. Tina? Sino siya, girlfriend mo o misis? Kasintahan ko. Isa siyang doktora at nasa Switzerland ngayon. Bago ka ba sa grupo ni boss? Kadi ako at inimbita lamang ako dito. Nagtaka nga ako eh. Bumutong hininga si Amor. Rodel, magaan lamang ang loob ko sa'yo kaya sasabihin ko to ha. Mag-iingat ka sa grupong to. Kung maaari, ngayon palang iwasan mo na sila. Mapanganib at ang magsasama kay Mr. Cordoba. Bakit? May ibinulong sa kanya si Amor na kinataas sa mga kilay ni Rodel. Huwag mong sasabing may sinabi ako sa iyo. Malilintikan ako kapag nalaman nila to. Pinisil ni Rodel ang kamay ni Amor. Huwag ka mag-alala at nagpapasalamat ako sa mga sinabi mo. Sa iyong pagmamalasakit. Wika ni Rodel. Naikwento ni Amor ang ilang detalye sa buhay niya. Isa siyang GRO sa isang club na madalas puntahan hina Mr. Cordoba. Kumukuha sila doon ng mga GRO kapag ganitong may party sila sa beach o out of town. Binabayaran sila ng malaki. Tulad ngayon, pagbibigay alam ni Amor. May tip pa ako bukas, bukod pa sa binigay ni Mr. Cordoba. Huwag ka sanang magagalit, sabi ni Rodel. Madalas mo bang gawin to? Ikatlong trabaho ko to para kay boss. Wala akong sakit o AIDS kung yan ang inaalala mo. Bago kami isama, nagdaraan kami sa isang kompletong check-up pati blood test at negative ako. Napanatag ang kalooban ni Rodel. Nakatulog silang magkayakap ni Amor. Bago pinauwi ni Mr. Cordoba si Rodel, inalok siya nito na sumama na at magtrabaho sa kanya bilang bodyguard. Mataas ang binigay nitong ipapasweldo sa kanya. Libre tirahan at pagkain at libre pa damit.
Inabutan pa siya nito ng pera pa bago umuwi. Pamasahe daw niya. Para namang nalula si Rodel. Parang walang anuman kay Mr. Cordoba ang ganung halaga. Walang mangyayari sa pagkakadi mo, sabi ni Mr. Cordoba. Malit ang sahod, pagod na pagod ka pa. Nakabilad pa sa araw. Nag-isip si Rodel. Magandang alok sa kanya. Maiipon niya ang kanyang sweldo at matutubos na niya ang lupa nila sa probinsya na nakasanla. Hindi na sila makikisaka sa lupain nila. At aangat na siya sa buhay. Magkakapera. Tulad ni Tina para may pagmalaki naman siya ng dalaga. Sa kabila ng pagtutol ni Nardo ay hindi nagpapigil si Rodel. Sa binibigay sa kanya ni Mr. Cordoba, iniwan niya ang ilang pera para kay Nardo bilang pasasalamat sa pagtulong nito sa kanya. Huwag ka mag-alala, pinsan. Ani Rodel, hindi alam ni Mr. Cordoba na magpinsan tayo at hindi ko binigay itong lugar mo bilang address ko. Kung ano man na mangyari sa akin, hindi ka sasabit. Kontakin mo lang ako kung may mangyari sa iyo ha, sabi ni Nardo. Ang tigas talaga ng ulo mo. Mag-iisang taon na si Rodel sa grupo nila Mr. Cordoba nang malaman niya ang mga tiwaling ginagawa ng grupo. Nagtutulak sila ng droga. Big time drug lord pala ang amo niya. Kung minsan ay kumikidna pa at pinapatubos ang malaking halaga. Nangungulimbat pa sila ng mga cargo vans galing sa pier at binibenta ang mga laman nito. Hindi pa naman naisasama ng grupo si Rodel sa kanilang mga lakad. Lagi siya nakadikit kay Mr. Cordoba bilang personal bodyguard. Naiiwan palagi siya sa bahay. Ngunit nang mabalitaan niyang pinatay nila ang isang incheck na hindi nagbigay ng ransom ang pamilya, kinabahan na siya. Gusto na niyang umalis. Malaki-laki na rin naman ang naiipon niya. Nakapagpadala na siya sa mga magulang niya ng sapat na halaga para matubos nilang pagkakasanla ng lupa nila. Nagpaalam siya ng maayos kay Mr. Cordoba. Kailangan na raw siya sa probinsya. Pinigilan siya ng amo niya at inalok ng karagdagang panghalaga sa kanyang sahod. Pero naging matigas si Rodel at hindi siya nagpapigil. Nasa beach resort sila noon ni Mr. Cordoba sa Batangas. Nag-e-empake na siya ng mga damit niya sa maleta nang biglang pumasok ang dalawa niyang kasamahan at pinatatawag raw siya ng amo nila. Dinala siya ng mga to sa ilang na lugar sa dalampasigan. Pinagtulungan siyang bugbugin at nang nagtangka siyang tumakbo ay binaril siya. 2 beses, nalugmok siya sa buhanginan. Binuhat siya ng 2 at inihagi sa dagat. Hindi na mabubuhayan. Inanghuling rumehestro sa kanyang isip at sa kanyang kamalahayan bago nagdilim sa kanya ang lahat. Sisingap-singap si Rodel nang magkamali siya sa kanyang pagkakahiga sa loob ng isang pump boat. Inangat niya ang kanyang ulo pero hindi niya nakaya at umuungol siya. Huwag ka magkikilos para hindi ka dumugo. Wika ng isang matandang nakabantay sa kanya. Malubha ang sugat mo, iho. Huling pumikit si Rodel. Kinapa niya ang kanyang mukha dahil makirot ito. May 2 malalim na sugat sa kanyang pisngi at sa tabi ng kilay niya. Malayo ang nilakbay ng pump boat bago niya naramdamang binubuhat siya ng 2 lalaki at inihiga sa isang papag. Sa nanlalabo niyang paningin, naaninag niya na nasa isang dampa siya. Nakita ka naming kakawag-kawag sa dagat kagabi, sabi ng isa sa mga bumuhat sa kanya. Maraming tinatapon dito na pinapaslang. Salamat po. Mahinang-mahina ang tinig ni Rodel. Mabutit daplis lamang ang mga tama mo, sabi ng isa pa sa 2 lalaki. Pero maraming dugo na wala sa iyo. Malalim ang mga sugat mo sa mukha. Natatandaan ni Rodel. Inanod siya ng malakas na alon at tumama ang mukha niya sa isang tipak ng bato na malapit sa gilid ng dalampasigan. May pera po ako dito, ani Rodel at itinuro ang secret pocket ng pantalon niya. Hindi siguro nabasayan dahil nakabalot sa aluminum foil at plastic. Tulungan niyo ako mapagamot ang mga sugat ko. Ako na po ang bahala sa inyo. Dadaling ka namin sa ospital. Anong mas matanda sa 2 tumutulong sa kanya. Ako nga pala si Simon at ito ang anak kong binata na si Andres.
Mga mangingisda kami. Huwag po, Mang Simon. Hintakot na pakiusap ni Rodel. Baka matuntun ako ng mga gustong pumatay sa akin. Pinagtapat ni Rodel sa mag-ama ang nangyari sa kanya. Kung ganun, ay magtiyaga na lamang tayo kay tandang resteng na albularyo. Sa bagay, uso naman ngayon ang herbal na paggagamutan. Bahagyang gumaling ang mga sugat ni Rodel sa pagkakabaril sa kanya sa pamamagitan ng mga tapal-tapal ng kung ano-anong dahon ni tandang esteng na albularyo. Natuyo ng bahagya sa tulong ng iniinom na antibiotic at paglalanggas ng dahong bayabas na nilaga. Pero ang sugat ni Rodel sa mukha parang hindi gumagaling. Pinakiusap ni Rodel kay Andres na puntahan si Amor sa pinapasukan nitong club sa Maynila. At sumama naman ang babae sa kinaroroonan ni Rodel. Naging magkaibigan silang dalawa magmula nang magkakilala sila. Yan ang nga bang sinasabi ko sa iyo nun pa? Paninisi ni Amor. Naiwasan mo ang grupo ni Cordoba. Nasilo ka nila sa pera, no? Tulungan mo ako, Amor. Mukhang lumalala ang mga sugat ko sa mukha. Pati itong mga tama ko ng baril. Parang ibabaw lamang ang tuyo pero makirot pa rin sa loob. Aarkila tayo ng sasakyan sa bayan para maihatid kayo sa Maynila. Mungkahin ni Mang Simon. Mahal nga lamang pero may pera ka naman yatang pambayad eh. Tumango si Rodel. Inabutan ni Rodel ang sapat na halaga ang mag-amang tumulong sa kanya bago sila umalis ni Amor. Sa bahay ka muna titira, sabi ni Amor. Wala nakakaalam doon. Peke ang address na nasa buy data ko sa club. Matiim na tinitigan ni Rodel ang kausap at parang may nabago sa anyo ng babae. Gumanda ka yata? Biro ni Rodel. Tumangos ang ilong mo at medyo hindi ka na masyadong singkit tulad ng dati. Napatawa naman si Amor. Salamat po, Dok yan. Pagbibiro nito. Anong salamat po, Dok? Eto talaga, ang hina ng pick-up. Plastic surgery po. Nagpa-nose strip ako. Pinaritoke ko ang sulok ng mga mata ko kaya naalis ang bahagya ang pagkasingkit ko. At nagpa-rhinoplasty. Si Amor naman ang tumingin sa mukha ni Rodel. Ikaw, palagay ko kailangan mo ng plastic surgery. Napinsala ang mukha mo. Para pati tuloy yung bingot mo sa labi, maalis na rin. Lalo kang gagwapo. May kirot na sumundot sa puso ni Rodel sa pagkakabanggit ni Amor tungkol sa pag-aayos sa kanyang bingot sa labi. May alaalang gumuhit sa kanyang kamalayan. Si Tina, ang pangako sa kanya ni Tina. Pagdating nila sa bahay ni Amor, gabi na dahil matraffic at umuulan pa. Kinaumagahan pa sana balak ng dalawa na magpatawag ng doktor. Ngunit napansin ni Amor na parang namumutla si Rodel. Maya-maya ay nangangatog ito sa ginaw. Dinama ni Amor ang noo ng binata at nagulat siya. Mataas ang lagnat ni Rodel. Diyos ko, baka nagkaka-impeksyon na ang mga sugat mo, Rodel. Ninenervyos na wika ni Amor. Teka, may tatawagan lamang ako. Nakitawag si Amor sa tindahang malapit sa tinitirahan niya. Tumawag siya sa manggagamot na nagsagawa ng plastic surgery sa kanyang mukha. Naging kaibigan niya na ito at mula na naging pasyente siya ng manggagamot. Naghahanda ng matulog si Dr. Tina Gabaldon nang magaling naman ang kanyang telepono. Hello? Doktora, si Amor po to. Amor Beltran, yung nagpano-ayos ng ilong sa inyo? Oo. Ano, Amor? Gabing-gabi na napatawag ka? Doktora, may problema po ako. Tulungan niyo po ako. May kaibigan po ako na maluba ang mga sugat sa mukha at na-infection na yata. Mataas ang lagnat at giniginaw. Naku, baka mag-blood poisoning yan ah. Nasaan ka ba? Dito po sa may Sampaloc, pwede ko po bang dalhin dyan? Sige, dalhin mo, mag-taxi na lang kayo. Hindi natin nanggihan ni Tina ang ganitong mga emergency. Bukod sa pagiging mahusay na plastic surgeon, mahusay rin siyang doktor sa anumang karamdaman. Nag-practice rin siya ng general medicine. Balot ng benda ang mukha ni Rodel nang dumating sila sa klinika ni Tina.
Pinagtulungang buhati ng security guard sa klinik ni Tina at ng taxi driver ang wala ng malay na pasyente. Dinala nila to sa operating room ng klinika. Amor, heto ang surgical gown. Maghugas kang mabuti ng mga kamay mo. Magpunas ka ng alkohol at iligay mo yung mga gwantes na yan sa kamay mo. Tutulungan mo ako. Ho? Naku doktora, nervyosa po ako sa ganyang mga bagay. Matalim na tinitigan ni Tina si Amor. Gusto mo bang mabuhay itong dinala mo dito? Mataas ang tono ng doktora. Pwes, kailangan ko ng tulong mo. Wala na ang nurse ko ngayon at nagbakasyon. Ano pong gagawin ko? Ihahanay ko dito ang mga sterilize sa mga kagamitan ko na kakailanganin sa paggagamot dito. Hayag ni Tina. Magkakasunod yan at paglahad ko ng kamay ko ay iaabot mo ayon sa kanilang pagkakasunod-sunod. Ito ang surgical mask, itakip mo sa ilong at bibig mo. Napilitang tumalima si Amor kahit nangangatog ang tuhod nito. Nang mulat-lati ni Tina ang damit ng pasyente para palitan ng puting gown, nabigla siya nang makita ang sugat na likha ng mga tama ng baril. Napatingin siya kay Amor na nagyuko ng mga paningin. Akala ko sa mukha lamang may sugat oh. Tama ng baril to ha, ano ba talaga nangyari dito? Nabaril po ng masasamang loob kasi… Never mind, mamaya na tayo mag-usap Amor, emergency to. Unang nilinis at ginamot ni Tina ang mga sugat ni Rodel sa katawan na likha ng pagkakabaril sa kanya. Isinunod ng doktora ang pag-alis ng benda sa mukha ng pasyente para ito naman ang ayusin. May bahagyang sugat din sa mga labi ni Rodel, kaya hindi marahil napansin agad ni Tina ang bingot nito dahil sa namumuong dugo na tumakip dito. Ngayon niyo na po ba isasagawa ang plastic surgery sa mukha niya, doktora? Tanong ni Amor. Gagamutin ko muna ang mga sugat at kailangang pag-aralan ko ang gagawin kong pagsasaayos. Baka bukas o sa makalawa. Bakit? Kasi ho, may bahagyang bingot yan sa bandang itaas ng labi niya. Sa bandang kaliwa. Siguro pwede nyo nang isabay at isama ang pag-aayos dyan. Biglang natigilan si Tina. May parang sumuntok sa kanyang puso. Sa kanyang pagkatataranta, sa nakitang ayos ang pasyenteng walang malay, nakalimutan na niyang itanong ang pangalan ng pasyente. Kung kaya nitong magbayad sa gagawin niyang operasyon at kung may pahintulot na itong ayusin ang mukha niya. Ngayon lamang kasi nagkaroon ng pasyenteng ganito si Tina. Ganitong walang malay at malubha ang kalagayan. Hindi siya nagpahalata kay Amor. Habang nililinis niya ang mukha ng pasyente ay nagtanong siya. Ano bang pangalan niya, Amor? At kaano-ano mo siya? Rodel po. Hindi ko alam ang apelyido niya. Kaibigan ko po siya. Nang maalis sa mga namuong dugo sa mukha ng pasyente, tumabad kay Tina ang kalunos-lunos na anyo ni Rodel. Ang lalaking labis niyang minahal. At minamahal pa rin hanggang ngayon. Sa biglang bugso ng damdamin, gusto sanang yakapin ni Tina ang pasyente. Dahil ito sa kanyang dibdib. Doktora? Nag-aalala ang tinig ni Amor. Grabe po ba ang lagay niya? Natauhan si Tina. Hindi naman, mabuti na agapan mong dalhin dito bago na impeksyon. Inineksyon na ni Tina si Rodel. Pagkatapos ay nilapatan ng anesthesia para ihanda ito sa operasyon. Pwede na nating ayusin ngayon ang mukha niya. Hindi naman gaanong malala ang mga sugat. Halos magdamag sila ni Amor sa ginawang plastic surgery sa mukha ni Rodel. Naging napakaingat si Tina at ibinuhos yata lahat dito ang kanyang kadalubhasaan sa sangay na ito ng medisina. Gusto niyang maging napakaayos ang magiging itsura ni Rodel. Inayos niyang mabuti ang pag-aayos sa bahagi ng labi ng binata kung saan nagkaroon ng bahagyang bingot ito. Pagkatapos bendahan ang mukha ng pasyente at siguraduhing ayos sa to, pasalampak na naupo si Tina at Amor. What a night! Daing ng doktora. Ganito ba katagal ang mga operasyon, doktora? Bakit yung sa akin, sandali lang? Tanong ni Amor. Madali lamang naman ang sayo at yung pag-aalis ng slit sa sulok ng mga mata mo. Minor lang yun. Itong sa kaibigan mo, halos buong mukha niya inayos ko.
Kumusta na ang lagi niya, doktora? Bukas na magkakamalayan, kaya dito ka muna. Naku, hindi po pwede. Baka matanggal ako sa trabaho. At saka baka lalong manganib si Rodel. Teka Amor, marami kang dapat na ipaliwanag sa akin. Tawagin mo yung security guard at patutulong tayo para mailipat si Rodel sa kanyang kama sa ward. Sa tulong ng security guard, nailipat nila si Rodel sa kwarto. Matapos pulsuhan ito ni Tina at lagyan ng dextro sa kalibang braso, ay sinenyasan niya si Amor para maupo sila. Ngayon Amor, sabihin mo lahat sa akin ang dapat kong malaman tungkol sa taong dinala mo dito. Pilit niyang pinatatag ang sarili sa anumang sasabihin ng babae sa kanya. Pinagtapat ni Amor ang lahat ng nalalaman niya tungkol kay Rodel. Magmula na magkakilala sila sa beach resort ni Mr. Cordoba at bayaran siya ng huli para aliwin si Rodel. Ang pagkakasangkot ng binata sa grupo ng masasamang loob bilang bodyguard ng boss nila. Ang biglang pagkalas nito na siya naging dahilan ng pagkakabaril sa kanya. Marami na kasing nalalaman si Rodel tungkol sa aktibidades ng grupo. Paliwanag ni Amor. Kaya ipinaliligpit siya at baka magsalita siya. May palagi ka bang hahanapin pa siya? Nag-aalalang tanong ni Tina. Baka kasi dito naman siya manganib. Mula sa amin, natitya kung walang nakasunod sa akin dahil walang nakakaalam ng tirahan ko. Kahit sa club, peke ang address ko doon sa buy data ko. Napabuntong hininga si Tina. Gulong-gulong isip niya. Iiwan ko na siya dito sa iyo, doktora. Pakiusap ni Amor. At hindi na muna ako babalik dito dahil baka manmanan ako ng mga tauhan ni Cordoba. Mahirap na. Baka pati kayo mapahamak. May kinuha sa kanyang bag si Amor. Isang sobre na nakabalot sa aluminum foil at plastic. At isang wallet na nakabalot din sa plastic. Inabot niya ang mga ito kay Tina. Ano to? Gamot? Yung naka-aluminum foil ay pera ni Rodel. Mga sahod niya na naipon. Buti hindi nabasa nang itapon niya sa dagat. Yang isa i-wallet niya. Medyo pinasok yata ng tubig. Kinuha ni Tina ang mga inabot ni Amor. Nagbantang sumungaw sa sulok ng kanyang mga mata ang luha. Ang wallet ni Rodel na halos kapas na. Regalo niya nung high school pa sila sa kaarawan ng binata. Ewan ko kung sapat yung pera niya para makabayad sa inyo, doktora. Kapag kumita ako, dadagdagan ko na lamang. Napangiti si Tina at naaawa siya sa kausap. Huwag mo nang problemahin ang ibabayad. Libre na to. Tulong ko na sa inyo ni Rodel. Naku, ang bait niyo talaga, doktora. Salamat ho. Inaayos ni Amor ang bag niya at nagpahid ng kaunting pulbo sa mukha. Aalis na po ako. Tatawag-tawag na lamang ako. Mag-ingat ka, Amor. Kung may anuman ka na kailangang malaman ko tungkol sa kaligtasan ni Rodel, itawag mo sa akin. Paalis na sana si Amor nang hindi sinasadyang mapadako ang mga paningin niya sa mesa ni Tina kung saan nakasulat ang buong pangalan ng manggagamot. Tina pala ang pangalan niyo? Ngayon ko lamang nalaman kasi. Kinabahan si Tina. Kasi ano, Amor? Nakakahiya ho eh. Bakit? Ano ba yun at parang nailang ka sa pangalan ko? Huling naupo si Amor at tumitig kay Tina. Diba nasabi ko sa inyo na biniyaran ako para maikama ni Rodel? Pabuntong hiningang napatango si Tina. Yes, I remember. Nang makaraos si Rodel, may binulong siyang pangalan. 2 beses siyang tinawag-tawag. Namimilog ang mga mata ni Tina na tumitig kay Amor. Anong pangalan? Tina. Tina nga ang pangalang sinasambit-sambit niya. Pilit na pilit ang pagtawa ni Tina para hindi mahalata ni Amor ang damdamin niya ng mga sandaling iyon. Oh, sigurado ka? Hindi ako pwedeng magkamali dahil itinanong ko pa nga kung sino yung Tina na yun. Anong sinagot niya? Girlfriend daw niya, doktora raw at nasa Switzerland. Pinigil ni Tina ang kanyang paghinga. Baka biglang mapagdugtong-dugtong ni Amor ang mga bagay-bagay at malamang siya yung Tina na nasambit ni Rodel.
Pero biglang naghikap ang kaharap ng doktora dahil antok na ito sa magdamag na pagtulong sa kanya. "Kapangalan niyo pa?" Natatawang sabi ni Amor. "Sige po, tutuloy na ako. Kailangan makatulog dahil papasok pa ako mamayang gabi." "Sige, ingat Amor." Sinundan ng tanong ni Tinang umalis sa bisita. Hanggang makasakay ito ng taxi. Naging malikot ang mga mata ni Tina at tiningnan kung may mga suspicious looking characters na umaaligid sa klinika niya. Madaling araw na at nang mangilan-ngilan pa lamang ang tao, pero wala pa naman siyang nakita. Piniit ni Tina ang signboard sa may pintuan ng klinika niya. Iniharap niya sa kalye ang sign na close. "The doctor is out." Pagkatapos ay pinagpili na ng security guard. "Elmo, huwag ka muna magpapapasok ng pasyente. Medyo delikado ang lagay ng dinala dito kagabi. At kailangan niya ng full attention ko." "Opo, doktora. Magpahinga ka na doon sa silid mo at ilak mo na rin ang pinto." Muling pinuntahan ni Tina si Rodel sa silid nito. Wala pa ring mali ang binata. Pinulswan siya ng doktora at kinuha ng muli ng blood pressure at ang temperature. Stable naman ang kondisyon ng pasyente at bumaba na ang lagnat nito. Naglagay ng folding bed si Tina sa tabi ng kamang kinaroroonan ni Rodel. Dito siya matutulog para mabantayan sa lahat ng oras ang kasintahan. Muling nagtimpla ng kape si Tina. Black coffee para hindi siya antukin. Baka magkamali na si Rodel. Hinaplos si Tina ang noo ng katipan. Ngunit panay benda ang nasalat ng kamay niya. Mga mata lamang at bibig ng binata ang walang takip. "Ano nangyari sa iyo, Rodel? Sa ating dalawa?" Bulong ni Tina at bumalong ang luha sa mga mata ng doktora. Umidlip sandali si Tina para makabawi sa puyat. Para makaipon ng lakas. Marami pang mga araw at gabi na kakailanganin ni Rodel ang pangangalaga niya. Hapon na nang maulinigan ni Tina ang pag-ungol ng kanyang pasyente. Pabalikwa siyang bumahangon at agad sinuot ang kanyang surgical mask. Hindi pa siya kailangang makilala ni Rodel. Baka mabigla ang binata, mabinat at makasama sa kaligayan niya. Pinulsahan ni Tina ang pasyente. Nakita niyang nakamulat ang mga mata ng lalaki at inaaninag siya nito. Sinikap ni Tina na ibahin ang boses niya. Nakatulong naman ang surgical mask na nakatakip sa bibig ng dalaga. "Makinig kang mabuti, mister," ani Tina. Hindi niya tinawag sa pangalan si Rodel. "You have just undergone facial plastic surgery. Huwag ka muna magkikilos. Makakasama sa'yo dahil sariwa pa ang mga sugat mo." Nanatiling nakatitig sa kanyang pasyente. Parang may gusto pang malaman. Kikibot-kibot ang bibig nito na waring may gustong sabihin. "Huwag ka na muna magsasalita, please." Hinawakan ni Rodel ang kamay ng doktora. Natigilan si Tina. "Huwag kang matakot. Alam ko ang tungkol sa nangyari sa'yo. Sinabi ni Amor na nagdala sa'yo dito. Ligtas ka dito." Napapikit si Rodel at binitawan ng kamay niya. "Relax. Huwag ka mag-isip ng ano paman para mapadali ang paggaling mo." Sinolo ni Tina ang pag-aasikaso sa kay Rodel. Sinusubuan niya to ng pagkain. Pinupunasan. Niligan niya ng TV set si Rodel sa kwarto nito para maaliwang pasyente. Hindi na halos lumalabas ng klinika na si Tina. Pati mga groceries at ibang mga kailangan doon, pinapadeliver niya na. Si Elmo, ang kanyang security guard, ang pinakikiusapan niya para mamalengke. Kahit isang saglit ay ayaw niyang iwan si Rodel. Nang tumagal at bahagya ng gumagaling ang mga sugat ni Rodel at nakakapagsalita ng binata. "Bakit palagi kang nakatakip sa muka kapag kaharap kita?" Banayad niya na itanong, minsang sinusubuan siya ni Tina. "Very susceptible kasi ka sa impeksyon," paliwanag ni Tina. "We have to be very careful." Tinanggap na siguro ni Rodel ang paliwanag ng kanyang doktora kaya hindi na muling nagtanong ito tungkol doon. Dumating ang takdang panahon na kailangan ng alisin ng mga benda sa mukha ni Rodel.
Magaling na ito at tuyo na ang mga sugat. Magaling na rin ang mga sugat nito sa katawan na nanggaling sa tama ng baril. Bukas, aalisin na natin ang mga benda mo sa mukha. Pagbibigay alam ni Tina. Pagkatapos noon, mananatili ka pa rin dito ng 1 linggo para maobserbahan ko ang pagaling mo. Then you can go. May lungkot sa huling sinabi ng doktora. Magkano po lahat ang babayaran ko sa inyo? Napag-usapan na namin ni Amoran tungkol dyan. May kinuha si Tina sa kahon ng isang mesa doon. Heto nga pala ang pera mo at wallet. Iniwan na Amor. Wala akong ginagalaw dyan. Pagkaalis ko ng benda sa mukha mo bukas, kailangan relax na relax ka. Bili ni Tina. Binuksan ni Rodel ang wallet niya na ibinigay ni Tina. Mabuti na lamang hindi nabasa ang mga nasa loob nito. Wika ng binata. Mukhang napakahalaga ng naririyan Pabirong tugon naman ni Tina. Inabot sa kanya ni Rodel ang bukas na wallet nito at bumalaga kay Tina ang sarili niyang larawan. Nakuha noong high school pa sila. Medyo naninilaw na ang larawan. Parang tumigil ang pagtibok ng puso niya at napalunok si Tina. Sino siya? At itinuro ang nasa larawan. Dati kong kasintahan, ang tanging babaeng minahal ko. Anong nangyari sa inyo? Hindi ko na siya maabot. Alangan na ako sa kanya. Dahil ba sa naging kapansanan mo? Ayos na yun Tumingin sa kanya si Rodel. Ang ibig kong sabihin, nang inaayos ko ang mukha mo, isinama ko na yun. Wala na ang bingot sa pangitaas mong labi. Ibinalik ni Tina kay Rodel ang wallet. Sana magkabalikan kayo ng nasa larawang yan. Malakas ang tahip sa dibdib ni Tina habang isa-isang inaalis niya ang mga benda sa mukha ni Rodel. Alam niyang magiging maayos ang resulta ng operasyon. Isang obra maestra kung tutuusin. Nakapikit naman si Rodel hanggang maalis ang huling benda. Maang na napatitig sa pasyente si Tina. Napakakisig ni Rodel nang mawala ang bingot nito. Parang gusto niyang hagkan ng mukha ng lalaki. Yakapin ito at sabihin siya ang nasa larawan sa wallet ni Rodel. Siya si Tina. Kinuha niya ang hand mirror sa ibabaw ng mesa at inabot kay Rodel. You can open your eyes now. Tiningnan ni Rodel ang mukha niya sa salamin. Matagal niyang tinitigan ang kanyang larawan sa salamin. Nadidinig ni Tina ang malakas sa paghinga ng binata, ang pagsungaw ng luha sa mga mata nito. Ang kisig mo na ngayon, wika ni Tina. Naupo ang dalaga sa harap niya at may mga tinanggal itong kaunting stitches sa may kilay niya. There! Nasisiyang wika ni Tina. You are as good as new? Malapit na malapit ang mukha niya sa pasyente. Ngunit naka-surgical mask pa rin ang dalaga. Biglang-bigla ang pagkilos ng kamay ni Rodel nang halibutin niya mula sa mukha na nabiglang si Tina ang surgical mask nito. Rodel! Sabi ko na nga ba't ikaw? Sabi ni Rodel. Hindi ko nakakalimutan ang tinig mo, Tina. Kahit pagsikapan mong ibahin, bakit ayaw mo magpakilala sa akin? Hindi nakakibo si Tina. Tumayo to at tinungo ang bintana. Tumanaw sa malayo. Ayaw niya na makita ni Rodel ang mga luhang nagnalauunahang maglandas sa kanyang pisngi. Sumunod sa kanya si Rodel. Inawakan siya sa mga balikat. Tina, nagawa ko na ang dapat kong gawin ni Rodel. Natupad na ang pangako ko sa iyo nung maliliit pa tayo. At nagpapasalamat ako, Tina. Tatanawin kong isang malaking utang na loob. Humarap sa kanya si Tina. Utang na loob? Tumaas ang tono ng dalaga. Ganun lamang? Paano na tayo, Rodel? Ang ating relasyon. Matagal siyang tinitigan ni Rodel at parang nananantya. Hindi na kita mahal, Tina.
Buong-buo ang tinig ni Rodel. Kinalulungkot ko. Ngunit sa tagal mong nawala ka na rin sa puso ko. Sadya sigurong ganun. May kasabihang out of sight, out of mind. Naramdaman ni Tina na parang naparilisa ang buo niyang katawan, na namamanhid ang puso niya at kamalayan. Pero professional ang dalaga at sport ito. Nakuha niyang umiti, tumawa, hanggang maging isang matinis na halakhak ang pagtawa ng dalaga. O okay lang, naluluhang tawa nito. Talagang ganyan lamang kung hindi talagang magkapalad ang dalawang tao. I'm sorry, Tina. May kinuha si Tina na isang dyaryo mula sa mesa niya. Para sa kapanatagan ng isipan mo. Anito at iniabot ang pahayag sa kausap. Yung Cordoba na binanggit ni Amor na gustong pumatay sa iyo. Hayan, mga patay na. Shoot out daw sa mga pulis sa tumutugi sa kanila. Saglit na tinunghayan ni Rodel ang pahayagan. Pwede ka nang umalis kung gusto mo. May pait sa tinig ni Tina. You are officially released. Tina, pagkatapos ng isang linggo ay bumalik ka dito for a final check-up. Baka magkaroon ng complications. May isinulat na ilang reseta ng gamot si Tina. Bilhin mo to. Inumin mo. Salamat, doktora. Inabot ni Rodel kay Tina ang pera na nakabalot sa aluminum foil. Ito lamang ang makakayanan ko. Tila nahihiyang wika ng binata. Nainis naman si Tina. Huwag mo akong insultuhin, Mr. Rodel Salgado. Hindi ako namamalimos. Hindi kita sinisingil dahil alam kong hindi mo kayang bayaran ang ginawa ko sa iyo. Ilang milyon ang singil ko sa ganong klaseng operasyon. Napayuko naman si Rodel. Umalis ka na. Mamasawa sana sa luha ang mga mata ni Tina. Ngayon ko sasabihin sa iyo na wala ka palang kwentang tao. Wala kang pakiramdam sa isang tapat na nagmahal sa iyo. Tinalikuran siya ni Tina at pumasok na ang doktora sa kanyang silid. Ikinandado to at nagkulong doon hanggang sa matansya niyang wala na si Rodel. Samantala, gulat na gulat naman si Amor nang biglang sumulpot sa tinitirhan niya si Rodel. Hindi niya kaagad nakilala ang binata dahil sa pagbabago ng anyo nito. Wow! Ang gwapo mo ngayon! Gigil na nasambit ni Amor. Malungkot ang ngiting sumilay sa mga labi ni Rodel. Habang kumakain sila ng tanghalian, naikwento ni Rodel ang nangyari sa kanila ni Tina. Pumulagat naman na nakinig si Amor. Sabi ko na nga ba? At siya yung Tina na binabanggit mo noong… Well, alam mo na. Pero bakit mo naman ginawa yun sa kanya? Talaga bang hindi mo na siya mahal? Mahal na mahal ko siya. Sira ka naman pala eh. Inisan na sabi ni Amor. Mahal mo pero nilayuan mo? Sinaktan mo? Wala ako maibibigay na magandang kinabukasan sa kanya, Amor. I don't deserve her. Wow, ang dakilang martir mo. So anong gagawin mo ngayon? Magmumukmok dyan, habang yung isa naman doon nagdurusa dahil sa kaartihan mo. Pero ano? Mahirap ka, mayaman siya. Bakit ka pa pumayag na magkarelasyon kayo kung mag-chicken out ka lang naman pala sa bandang huli? Kaya nga pikit mata akong sumanib noon kina Cordoba para kumita ng malaki. Kaya lamang wala naman nangyari. Wala na sila Cordoba, mga tepok na. Wala na nga. Nagkaroon ng saglit na patlang sa kanilang pag-uusap. Anong gagawin ko, Amor? Sabi mo, pinabalik ka ng 1 linggo. Bumalik at humingi ng tawad kay Tina. Sabihin mo na kaya mo lang nagawang saktan siya dahil mahal mo siya. May ano ba yung nasabi ko sa'yo? Hindi yata tama. Nagkamot ng ulo si Amor at natawa naman si Rodel. Ang gulo kasi ng drama mo eh. Anang talaga kay Rodel. Basta bumalik ka doon, sabihin mo ang totoo. Magdamag na hindi nakatulog si Rodel.
Naging malinaw sa kanyang kamalayan ang ginawang pananakit sa damdamin ng kasintahan. Tiyak, namumuhi na ngayon sa kanya si Tina. Dama niya ang pait sa matinis na lakak na dalaga bago sila nagkahiwalay. Oo, pupuntahan niya si Tina sa takdang araw na sinabi nito. Luluhod siya kung kinakailangan. Tama si Amor. Dapat lamang na sabihin niya ang katotohanan. Na mahal pa rin niya si Tina. At ito lamang ang taong at tanging mamahalin niya. Samantala, babalik ka na naman sa Switzerland? Takang tanong ng papa ni Tina na magkausap sila sa telepono. At bakit ba maganda ang kita? Hindi ba? Maayos naman pa, hindi dahil sa kita. I just want to be away for a while. I think I know why. Si Rodel na naman siguro ang dahilan no. Bakit ba hindi mo buksan ang puso mo sa iba, Tina? Binura ko na si Rodel sa buhay ko pa. Para magawa ko to, kailangan ko lumayo. Inip na naghintay si Rodel sa waiting room ng klinika ni Tina. Maraming pasyente na nauna sa kanya. Nang tawagin ang pangalan niya ay tumatahip ang dibdib ng binata na pumasok sa loob ng klinika. Pero hindi niya nakita si Tina. Isang magandang nurse ang naroon at isang lalaking doktor. You are Rodel Salgado? I will take care of you. Sinuri ng doktor ang mukha niya. There is nothing wrong here at all. Sabi nito pagkatapos. Magaling na kayo. Iwasan niyo lamang na masyadong mainitan sa araw at huwag muna kayong magsiswimming. May isinulat na reseta ang doktor. These are mostly vitamins and antibiotic. Wika nito. Nasaan po si Dr. Gabaldon? Naitanong ni Rodel. She's on leave. I think she's working on her papers, iho. Binabalak na yatang bumalik sa Switzerland. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Rodel. Napahumindig siya. Hindi siya makapapahayag na malayo muli kay Tina. Napatayo to na kinagulat ng nurse at doktor. Bakit, Mr. Salgado? Sorry, wala po. Kailangan ko nang umalis. Salamat. Naglakas loob na pumunta si Rodel sa bahay ni Tina sa Magallanes Village. Kailangan makausap niya ang katipan bago to makaalis. Diyos ko, hindi pa po sana ako huli. Bulong niya sa sarili. Formal na humarap sa kanya ang mga magulang ni Tina. Napansin nila ang pinagbago ng anyo ng lalaki. Naayos na pala ni Tina ang kapansanan mo. Panimula ni Mr. Galbado. Opo. Napayo ko si Rodel. Ano ba itong ginagawa mo sa anak ko? Wika ni Mrs. Gabaldo. Lalayo na naman sa amin dahil sa kagagawan mo. Alam mo, iho, the last thing that we expect from you ay ang saktan mong damdamin ni Tina. Si Tina na nabulag na umiibig sa'yo. Parang naumid ang dila ni Rodel. Hiyang-hiya siya sa mga magulang ni Tina. Kung kami ang masusunod, ayaw namin sa'yo. Dahil nakikita namin na palagi naghihirap ang kalooban ni Tina dahil dyan sa false pride mo. Tumaas ang boses ang papa ni Tina. Tulad na lamang ng graduation niya. Hindi mo sinipot doon sa estasyon. Ginabi siya doon sa kakahintay sa'yo. Mahal ko po si Tina. Gumagaral-gal ang tinig ni Rodel. Kung ganon, do something about it. Tungayaw ni Mrs. Gabaldo. Kapag nakaalis si Tina, hindi ka namin mapapatawad, Rodel. Nasaan po ba si Tina ngayon? Hindi namin alam. May pupuntahan daw na isang puok na gusto niyang makita sa kahuli-huli ang pagkakataon. Ewan ko ba kung saan yun? Wala siyang sinabi kung saan nga yun. Panigunda naman ng mama ni Tina. Nagliwanag ang mukha ni Rodel at parang alam niya na kung saan pupunta si Tina. Sa kanilang burol sa Santa Lucia. Minsan inasabi sa kanya ng talaga na kung aalis siya sa Pilipinas o kaya mamamatay na siya, ang huling puok na gusto niyang makita ay ang kanilang burol na pinapasyalan sa Santa Lucia. Parang may pakpak ang mga paa ni Rodel
Halos liparin niya ang istasyon ng bus na magdadala sa kanya sa kanilang nayon. Sinabi ng mama ni Tina, nakaalis lamang ng dalaga at nasisiguro niyang aabutan niya ito doon. 3 oras lamang ang biyahe. Bago mag-alas-2 ng hapon ay naroon na siya. Dumaan muna si Rodel sa kanila. Naparito si Tina kanina Bungad na balita sa kanya ng nanay niya. Nagpaalam na aalis na raw. Papunta yata sa Switzerland. Binalingan naman ng nanay niya ang nakababatang kapatid ni Rodel na si Angelo. Sa Switzerland nga po, nanay. Nagkamot ng batak si Angelo. Kuya, dinalan ako ng mountain bike ni Ate Tina. Ang ganda. At kami naman ng tatay mo binigyan ng pampasaherong jeep na matagal na naming pinangarap. Para raw mapag-aral namin si Angelo. Pero bakit aalis si Ate Tina, kuya? Akala ko ba kayong dalawa ang magkakapangasawahan? Tinapik ni Rodel ang balikat ni Angelo. Kami nga, Angelo. Kung tatanggapin pa niya ako, nasan siya? Alam mo ba? Umalis na. Hindi ko alam, may pupuntahan daw lamang sa banda dyan. Sige, dyan na muna kayo. Halos takbuhin ni Rodel ang daang papunta sa burol sa Parang. Pagsapit niya doon ay wala si Tina. Parang nahulog sa kanyang paanan ng puso ni Rodel. Nanlumo siyang napaupo sa burol at sinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Maya-maya, naramdaman ni Rodel ang pagpatak ng ulan. Tumayo siya, tinakbo ang kubo upang sumilong. Pagpasok ni Rodel sa kubo, napatda siya sa may pintuan. Doon sa papag, nakahimlay si Tina. Tulog ang dalaga at halatang pagod na pagod. Dahan-dahang lumapit si Rodel. Himbing na himbing si Tina, ngunit baka sa pisngi nito ang natuyong mga luha. Dahan-dahang naupo si Rodel sa papag sa tabi ng dalaga. Masuyong hinaplos ito ang mukha ng kasintahan at ang buhok nito. Nalimpungatan naman, nagdilit ng mga mata si Tina at nabigla ito nang makita si Rodel sa tabi niya. Babalik sana ng bangon ang dalaga, ngunit pinigilan siya ni Rodel. Pinakamamahal kita, Tina. Ano si Rodel? Hindi na ako makakapayag na lumayo ka pa sa akin. Sabi mo hindi mo na ako mahal. Tumula ang mga luha ni Tina. Baka naman naaawa ka lamang sa akin. Kailan naman hindi nagbago ang pag-ibig ko sa'yo. Mahal ko. Naalangan lamang ako dahil nasa itaas ka. Samantalang ako narito pa rin. Alam mo naman na kahit kailan hindi naging mahalaga sa akin ang material na bagay, Rodel. Ang mahalaga lamang ay ikaw at ang pagmamahal ko sa iyo. Alam ko na ngayon, patawarin mo ako sa pagkukulang ko ng tiwala sa iyo. Babawi ako, Tina, sa mga pagkukulang ko. Bawat araw, bawat sandali pupunan ko to ng pagmamahal. I love you. I love you so much. Bulong ni Tina. I will always love you. Pakasal na tayo, Tina. Ngayon, bukas, kahit kailan mo gusto, ayoko nang mahiwalay ka sa akin kahit na ilang sandali lamang. Talagang magkapalad pa rin tayo, nasabi ni Tina. Alam mo bang kamakalba pa sana ako dapat na nakaalis? Fully book lamang ang eroplanong patungo sa Switzerland. Nakalaan ka para sa akin, sabi ni Rodel. Kaya hindi pinahintulot ng tadhana na makaalis ka. Bakit mo nga ba ako minahal? Naitanong ni Rodel nang papauwi na sila. Kahit nung may kapansanan pa ako. Silosa ako, Rodel. May pagka-possessive. Naisip ko na kapag may kapansanan ka, mas kakaunti makakapansin sa'yo at masusolo kita. Natawa naman si Rodel. Hindi naman ako pabling wika nito. At natsatsa kung hindi ka magkakaproblema dyan sa bagay na yan. Sa tagal mong nawala, di sana marami na ako niligawan. Pero ngayong akisig mo na, naku baka naman magbago ka. Maktol ni Tina. Hindi ako magbabago, mahal ko. Ang magiging pagkakukulang ko na nga lamang siguro ay ang bagay na hindi kita mabibigyan ng masiganang buhay. Pero magsisikap ako. Magsisikap tayo, Rodel. Isa lamang naman ang gusto kong ipangako mo sa akin.
Yun lamang ang labis kong ikalilikaya. Ano yon? Sabihin mo, Tina. Kahit ano, basta kaya ko, ibibigay ko sa'yo. Nung nasa high school pa tayo, palagi mong sinasabi na mamahalin mo ako ng higit pa sa magpakailanman. Higit pa sa walang hanggan. Ngayon, ipangako mo sa akin muli to, Rodel. Ang walang hanggan mong pag-ibig. Ang magpakailanman. Niyakap ni Rodel si Tina. Nang mahigpit na mahigpit. Pinangangako ko. Mamahalin kita, Rodel. Higit pa sa magpakailanman. At niyakap muli ni Rodel si Tina. At hinalikan sa labi. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Rodel at Tina. Nawa kayo nag-enjoy at na in love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.